Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan buhat sa Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumiyo rin. Natitipon tayo sa pag-ibig ng Ama upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa ating mga kasalanan. Sa pagtanggi namin sa iyong mga utos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo amin. Sa pagpapabaya naming matuto sa iyo na maging maamo at mababang loob, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo amin. Sa kapabayaan naming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pagmamahal sa mga kapatid naming naghihirap, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo amin. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at
at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karuwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kita lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kita lagi.
Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan na Espiritu Santo ang manggagawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya na ang hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagod ka na ba? Stressed? Nahihirapan? Nabibigatan sa mga pinagdadaanan?
nalilito at naguguluhan sa mga sitwasyon ng buhay, nawawalan ng pag-asa, nanlalamig ang pananampalataya, baka kailangan mo nang huminga, baka kailangan mo nang magpahinga. Naranasan mo na ba yung mga pagkakataon sa buhay o yung pakiramdam na tila baga sagad na sagad ka na? Yung tila baga bigat na bigat ka na? Yung tila gusto mo nang sumuko? Yung mga pakiramdam na parang ayaw mo nang bumangon sa umaga? Parang wala nang halaga ang bawat araw? Parang nakakapagod na? Baka kailangan mong huminto. Baka kailangan mong huminga. Baka kailangan mo si Jesus. Mga kapatid, ngayong 14 na linggo sa karaniwang panahon, tayo ay inaanyayahan ni Jesus sa mga pagbasa. Una, magpahinga. Narinig natin sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ang mga salita ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa pang-araw-araw nating buhay, napakaabala natin, napakadami nating ginagawa. Mula umaga hanggang gabi, ang isip natin halos punong-puno ng mga suliranin at mga paggawa ng solusyon sa bawat mga kanya-kanyang buhay natin. Ang puso natin laging tumatakbo din sa napakadaming damdamin dahil sa mga sitwasyong ating kinakaharap. Ang ating mga katawan ay madalas pagal na pagal sa dami ng ating ginagawa. Kaya ang sinasabi sa atin ni Jesus, tayo ay lumapit sa Kanya, magpahinga sa Kanya. Kaya yung pahinga, yung rest, doon natin nahanguin ang ating pagninilay sa gabing ito. Una, yung letter R. Inaanyayahan tayo ni Jesus to renew our relationship with the Lord. Nakakapagod ang araw-araw, higit lalo kung nakasentro lamang tayo sa ating sarili. Nakakapagod ang mga bagay-bagay na ating pinagkakaabalahan. Nakakapagod ang mga pinagdaraanan natin kung ang lahat ng mga bagay ay sarili lamang natin ang nakaatang lang sa sarili ang lahat ng bagay. Kaya ang sinasabi sa atin ngayon, unang-una, let us renew our relationship with the Lord. Narinig natin sa unang pagbasa ang panawagan ng propeta sa bayan ng Israel. Ipinaalala niya sa kanila na malapit nang dumating ang hari. Ano ba yung konteksto ng panahong iyon? Mayroong digmaan, magulo, walang kapayapaan, taggutom, nahihirapan. Kaya ang bayan ng Israel sa konteksto sa unang pagbasa ay halos nawawala ng pag-asa, napapagod na sila, nahihirapan na sila, nanlalamig na sila. Kaya nga sa paanyaya ng propeta Isaías sa kanila, huwag sila mawala ng pag-asa sapagkat malapit na dumating ang hari sakay ng asno. At ito ay nagbigay sa kanila muli ng spark. Nagbigay ulit sa kanila ito ng pag-asa na huwag tayong susuko kasi paparating ang hari na sa atin ay magliligtas. Sa sitwasyon natin ngayon, ganito rin ang pinapaalala sa atin. Maraming nangyayari sa buhay natin at kadalasan nawawalan din tayo ng kapanatagan, kapayapaan at pag-asa. Pero pinapaalala sa atin na hindi lamang darating ang hari sapagkat dumating na siya. At sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, siya nakakasama natin. Kaya tayo kumapit sa Kanya sapagkat kaya niyang bigyan ng kaginhawahan ang anumang ating pinagdadaanan. Ikalawa, ipinapaalala sa atin, letter E, entrust everything to the Lord. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Kapag ang mga sitwasyon ng buhay natin, lagi na lamang nakasaalang-alang si ako, mahihirapan tayo. Higit lalo kapag tila baga meron tayong messianic mentality na ako na lang ang makakasagot, ako lang ang may paraan, ako lang ang may kakayahan. Pero pinapaalala sa atin ngayon na hindi ikaw ang Mesiyas, hindi ikaw ang Diyos, na tayo ay tao, tayo limitado at kailangan natin ng Diyos para sa mga sitwasyon ng buhay natin. Kaya ang paalala sa atin, upang tayo ay maginhawahan, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating pinagdadaanan sa Diyos. Sapagat ang Diyos na ito ang Jesus na ating sinasampalatayanan,
minsang nang nagapi maging ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya't lahat ng ipagkatiwala natin sa Kanya, lahat ng isuko natin sa Kanya, ay hindi imposible sa kakayahan ng Kanyang pagkadiyos. Ikatlo, ipinapaalala rin sa atin ang katahimikan. Silence with the Lord. Nakakapagod kapag ang isip natin ay punong-puno ng ingay. Nakakapagod kapag ang puso natin ay punong-puno ng napakadaming emosyon, napakaingay. Kahit tahimik ang paligid, maingay ang kalooban. Kahit ang paanyaya sa atin, tumahimik tayo, manahimik tayo kasama si Jesus. At ating pakinggan ang Kanyang tinig. Sinabi sa Ebanghelyo sa unang bahagi, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino." Ano nga ba ang konteksto ng Ebanghelyo? Bago ang sitwasyong ito, si Jesus ay naandoon na tila baga naglabas ng saloobin sa Chorazin, sa Bethsaida, na hindi siya pinaniwalaan. Gumawa siya ng himala, nagturo siya, nagpagaling, pero tila kulang ang paniniwala at hindi sila maniwalang siya ang tunay na Diyos. Alam nila ang kasulatan. Alam nila ang mga bagay tungkol sa Mesiyas. At itong nasa harap na nila ang Mesiyas, hindi sila naniniwala. Kulang ang pananalig nila. Kaya ang panalangin ni Jesus ng pagpapasalamat ay, "Salamat, Ama, sapagkat naipahayag ang katotohanan sa hindi sa mga matatalino at sa marurunong, kundi sa mga may kaloobang tulad ng bata." Tulad ng bata na marunong tumanggap, umunawa at may kababaang loob na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. At ito rin ang ipinapaalala sa atin. Upang tayo hindi mapagal sa mga sitwasyon ng buhay natin, tayo ay manahimik. At tulad ng isang bata, kilalanin natin ang ating Ama. Tulad ng isang bata, buong kababaang loob nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. At ikaapat, ipinapaalala sa atin na magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Sa dami ng sitwasyon ng buhay natin araw-araw, sa dami ng ating compliances, sa dami ng ating nais maabot sa buhay natin, sana kasama rin lagi dito ang Diyos. Kapanalig kung ikaw ay napapagod sa buhay, kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay maraming saloobin sa mga panahong ito, ang paanyaya sa iyo ni Jesus, lumapit ka sa Kanya, sapagkat sa Kanya, makatatagpo ka ng pahinga. Sa paglapit mo sa Kanya, papanibaguhin mo ang iyong ugnayan. Ipagkatiwala ang lahat sa Kanya, manahimik sa piling niya, at paglaan ng sapat na oras upang makapaniig ang Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoon na mayumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa asamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matayang tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ni Jesus ang lahat
na napapagal na lumapit sa Kanya upang makadama ng kapahingahan. Idulog natin kay Jesus ang ating mga pangangailangan at manalangin. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng pinuno ng simbahan, naway mamuno sila tulad ni Jesus ng may kababaang loob at pusong mapag-aruga, dalay kagalingan sa ating kahinaan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway maglingkod sila ng tapat at may kababaang loob at alalahaning sila ay tinawag upang magsilbi sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat mag-anak, lalo na sa mga nakararanas ng karamdaman, matinding pagsubok o kahirapan, naway bumaling sila kay Jesus upang makatagpo ng lakas at kaaliwan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay, naway humimlay sila sa kapayapaan at kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilalagay ang aming buhay, bawat galak at lumbay. Ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob.
kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon.
kaligtasan, nuestro